Ayan, magandang gabi, umaga, tanghali sa lahat ng mga kababayan natin worldwide, mga banateros diyan sa Amerika, sa Canada, syempre yung mga banateros diyan sa Europe and Middle East. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo. Syempre mga kababayan natin dito sa kontinenteng Asia, magandang araw din po sa inyo. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga buwisit sa lipunan, lahat ng mga salot, lahat ng mga animal, lahat ng mga kupal, lahat na ng mga pasaway sa lipunan, ating bibirahin, ating pasasakitin ang kanilang mga damdamin, lahat ng mga magnanakaw, kawatan, lahat ng mga hudas, mga demonyo, satanas sa Pilipinas. Magandang araw po mga bossing. Nako, na-miss nyo ba ako? Pasensya na na hindi tayo nakakapag-vlog nitong mga nakaraang araw dahil alam nyo naman, tayo po ay nandirito ngayon sa Cebu at bali nung unang araw tayo ay nandiyan sa may ano ba to? Hindi dito pala sa Daan Bantayan muna. Oo, sa may Daan Bantayan. Tapos nabiyayaan natin yung mga kababayan natin diyan ng tulong. Sabi ko nga napakapalad ng mga napakapalad ng mga taga Cebu dahil bumabalik po ang SMNI Foundation Incorporated para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan na dati pa naman pong ginagawa na ng SMNI Foundation at ni Pastor Apollo Kibulet ng KOJC. Talagang before pang magpresidente si Pangulong Duterte, hindi pa man ganun ka unlad ang kanilang King daw Jesus Christ, hindi pa ganun kalawak, pero ginagawa na nila to. At hindi lang nila to ginagawa rito sa Pilipinas. Ginagawa nila ito sa buong mundo. Alam naman natin na hindi lang naman SMNI Foundation ang kanilang foundation. Meron pa silang Children's Joy Foundation. Yan po ay nagpapaaral ng mga nagpakain, nagpaaral, nagbigay ng shelter sa milyong-milyong bata sa buong mundo. Kaya nga naging isa yan sa mga na freeze ang assets ng gobyerno. Ewan ko kung bakit, pero alam naman natin, politika lang yan. But anyway, sa yun nga, napakaswerte ng Cebu dahil sa pagbabalik ng SMNI Foundation ay dito tayo una nagpunta. Mahal na mahal talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ang Cebu. Dahil sabi ko nga, kahit na ang KOJC, ang SMNI, kahit na may sarili silang problema, ginigipit sila ng mga nasa gobyerno, pero kitang-kita naman natin ang talagang pagnanais nila na maibalik sa taong bayan yung biyaya na natatanggap nila sa langit. So, grabe experience natin dito sa may Daan Bantayan. Yung mga tao as in nagkagulo. Kasi hindi nila in-expect noong sila daw ay kumukuha ng mga ayuda nung bago pa itong pananalasa ng lindol, para daw silang mga hayop na kung saan-saan tumatakbo, saan may ayuda, na mamalimos sila sa kalsada. Ganun ang senaryo dito, mga bossing ha. Marami pa po sa mga kababayan natin dito sa northern part ng Cebu ay hindi pa rin natutulog sa kanilang tahanan. For the past 2 nights na, pangatlong gabi ko ngayon dito yung 2 gabi kong una, ang lalakas ng ulan. So, nung kami papunta from Daan Bantayan to San Remillo, nakita namin yung mga tao na nasa kalsada sila, naka-tent lang sila. Yung tent nila, hindi pa yung tent na waterproof. Alam mo yung parang ang local government ng Cebu, namigay nung tent na yung pula, blue at saka pula, yung ilalim, di ba? Yung ganun, hindi naman yung waterproof. So, nag-makeshift lang sila ng mga bahay. Tapos doon sila natutulog kahit bata, sanggol. Kagabi, sobrang lakas talaga ng ulan. So, hindi ko alam kung paano nila na iraraos yung gabi sa tuwing umuulan kasi lupa lang din yung pinag-anuhan nila. Then, pag umaga, nandoon lang sila sa kalsada, lahat ng dumadaan na sasakyan, halos namamalimos sila, humingi sila ng
malinis na tubig, humihingi sila ng pagkain, humihingi sila ng kahit anong pwedeng maitulong. Grabe, mula bata, hindi pa nakakabalik sa eskwelahan. Bata, matanda, lolo, lola, talagang makikita mo na may mga signs sila na tabang. Yung iba naman nagpapasalamat, salamat sa tabang. Tapos nakakatuwa lang dito, may mga talagang good Samaritan na humihinto, may mga dalang saging. Kaya lang, yun nga ang maganda kasi nagbabayanihan talaga yung mga taga Cebu at meron din tayong mga nakikitang hindi mga taga Cebu. Nakikita natin ng mga ibang kumpanya, private company na nagsasagawa rin ng mga relief operations nila. Pero syempre hindi sapat yun. Oo, at naabutan din natin yung mga gobyerno na nagbibigay ng relief pack. Alam mo, hindi naman sa pag-aano yung relief pack ng gobyerno, DSWD, naka-compress lahat. Meron doon bigas na naka-vacuum sealed. Na kapag binutas mo yung plastic, syempre, papasok yung hangin, no? Kalahati lang yung plastic na ganito kalaki, kalahati lang yung bigas na laman. Parang 2 o 3 kilo lang yun. Kaya talagang mahihirapang iraos. Tapos syempre, pag nabigyan ka na nun, nalista ka na, wala na. Hindi na alam kung kailan ulit yung susunod. Kaya umaasa lang sila sa mga pribadong mga grupo na nagpupunta rito para magbigay ng tulong. And sabi ko nga, napakapalad nila kasi napili ng SMNI Foundation itong Daan Bantayan, San Remigio, at saka bukas pupunta tayo dyan sa may Tabogon. Grabe yung Tabogon na yun, pero mamaya kukwento ko. So dito muna tayo, napili ang Daan Bantayan, ang San Remigio na talagang nung una sa Daan Bantayan, grabe din ang hirap namin dahil syempre napakadali pagka ang relief packs mo, mga relief goods mo, isang bit-bit mo lang na ganito. Kasi ultimong kapag ikaw ang nag-assemble nun, madali lang. Takal ka ng bigas, lagay ka ng 2 sardinas, isang noodles, kung ano ba, tali mo, okay na yun. Dodoble mo lang yung plastic para hindi sumabog. So, madaling magbigay ng ayuda pagka ganun. Pero ito ang problema sa SMNI Foundation, set up pa lang, yung pagsiset up pa lang ng ipamimigay mo, ang hirap na. Imaginein mo, yung balde, pupunuin mo yon ng mga relief packs. Aside from that, yung balde, magbubuhat ka ng isang sakong bigas. Tapos, magbubuhat ka ng tubig, ang bibigat nun. So, yung pagsiset up pa lang namin, sobrang hirap na talaga ng inaabot namin. Pagod kami magdamag, nakakauwi kami ng hotel, 2:00 ng madaling araw, gigising kami ulit ng 5:00, gigising kami 6:00, punta na naman kami sa venue para mamigay ng ayuda. So, yung pag-assemble pa lang hanggang sa pagbibigay sa tao, nakita nyo naman, di ba kanina sa San Remigio, sa Barangay Dapdap, nakita nyo naman, di ba, yung mga matatanda, yung mga benepisyaryo, hindi nila kayang buhatin yung sangkabang bigas. Kami na mismo yung nagdadala sa mga upuan nila. So, grabe talaga yung sakripisyo ng SMNI Foundation. Sa totoo lang. Kaya lang kasi, sabi nga nila, marami kaming naririnig, lalo na noong dito sa may Daan Bantayan, sabi ng mga tao, para daw silang hayop, na takbo rito, takbo dyan, nakapila sa initan, tapos walang halos pumapansin sa kanila. So doon sa SMNI, nung nakita nila yung relief goods nung SMNI na ganun pala, parang akala nila mahihirapan sila, akala nila photo op na naman. So yung iba, hindi pinansin. Pero nung nakita nila yung mga ipinamimigay, kasi syempre tinatago muna namin Nung nakita nila yung ipinamimigay, syempre limitado lang din yung mabibigyan natin. Hindi naman lahat mabibigyan natin, limitado lang din. So nung nakita nila na yung mga tao, may mga kaban-kaban na bigas, tubig, balde-balde na mga relief packs, tapos meron pa silang pagkain. Imagine meron pa silang hot meals na pagka-uwi nila, kakain na lang sila. Hindi ba? Nakaka-overwhelm. Hindi nga nila alam kung paano nila iuwi Sumakit nga ang mga ulo nila kung paano nila iuwi yung mga natanggap nila. Good problem yon. Nakakapagod yung pagsisetup, nakakapagod yung implementation, nakakapagod yung biyahe, pero pag nakita mo yung ngiti ng bawat Pilipino na kahit nasasadlak na sa hirap, walang matulugan, walang matinong banyo, alam ninyo, ang gobyerno, ang binigay dito, mga tent lang na pwede silang magsama-sama dun sa loob. Walang mga portalet, walang mga, walang pinrovide na mga palikuran. So,
hindi talaga natin alam. Alam mo, naaawa rin ako kay Pambari 4 kasi syempre, first time niya na mamumuno sa isa sa mga pinakamalaking probinsya sa Pilipinas na ganito pa yung inabot niya. But anyways, binibigyan natin siya ng panahon para ma-assess niya yung mga bagay-bagay at she will come up with a solution dito sa issues na to. And hopefully the national government will help Pambari 4 in terms of fundings, in terms of help ng mga government agencies para ma-implement naman niya yung mga dapat niyang i-implement. So grabe talaga, nung nagbigay na tayo rito, nakita nila biglang dumagsa yung dami ng tao. Tapos na galit yung iba dahil kesyo hindi daw nila alam, paano daw nagawa yung listahan, paano daw, yung alam mo yun, the usual. Kasi syempre, you cannot please everybody in terms of giving them yung mga nakuha ng iba. Kasi syempre, limitado yung stocks natin. And of course, yung SMNA Foundation is working on a limited budget dahil alam naman natin na naka-freeze yung kanilang assets, hindi rin sila makapag all out, no? So dahil nga sa mga donors, inyong mga OFW, mga banateros na tumutulong, meron pa nga doon minsan nagpapadala 5 piso, 10 piso. I mean, para lang daw sila makatulong, wala rin naman daw sila, pero dahil nga accessible ang GCash, kung may laman na GCash nilang 25 pesos, binibigay na nila. Nakakataba ng puso pagka nakikita natin na tulong-tulong yung mga Pilipino para magbigay ng tulong. Pero yun nga, kinausap namin yung mga tao na hindi namin kasalanan. Tayo, nagbibigay lang tayo ng tulong, hindi natin matutulungan lahat kasi syempre wala naman tayong perang kasing laki ng pera ng gobyerno, hindi ba? Na kung kay Pastor Kibuloy lang ang pera ng gobyerno, sigurado ako na talagang magagawan niya ng paraan iyang mga pangangailangan ng lahat ng mga nangangailangan ng tulong. So, ayun nga, ito pang punta namin sa yung bukas, yung pinakahuli namin na bibabahagian ng tulong. Isang buong barangay sila na nasa labas sila ng bahay, nandoon lang sila sa may eskwelahan, doon sa hindi gumuho na covered, hindi naman covered court yun, parang para siyang covered court na walang basketball court. Para siyang covered area na may stage. Nandoon lang sila. Sama-sama sila doon, isang barangay. Tapos pag tiningnan mo yung mga bahay nila, grabe, mas malalaki pa sa mga bahay nila yung mga dumagan na mga bato galing sa bundok. Grabe talaga yung hirap, may mga namatay. Meron pa kaming mga nakita na isang barangay, 15 yung namatay. Meron pa yung yung mga anak niya, nasagip daw niya. Tapos, pagtingin niya, yung nasagip niyang anak niya, patay na. Alam mo yun, yung parang mababaliw yung nanay. Yung isa pa, buong pamilya niya, namatay, siya lang ang buhay. Iniligtas niya pa yung kapatid niyang duguan, tapos namatay din. So, alam mo yun, parang, ano ba nangyayari sa Pilipinas, no? Hindi natin alam kung bakit ganito. Tapos, nangyari na naman etong lindol sa Davao Oriental. Grabe din yung lindol. Mas malakas pa kaysa sa lindol dito sa Cebu. Grabe yung devastation, yung damage na iniwan ng lindol dito sa Cebu at patuloy pang mga aftershocks. So, yung mga tao, may phobia pa sila, traumatized pa sila, hindi pa sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Dahil nga, baka gumuho. Sabi ko nga sa inyo, dito nga, sarado pa yung mga establishments kasi makikita mo talaga lahat ng building. Alam mo, karamihan, mga Jollibee, mga McDo, talagang gumuho dito sa Cebu, mga bossing, ibang klase. Matitibay na yung mga struktura na yan, 2 palapag lang yan, pero makikita mo, nagiba talaga, mga simbahan. Grabe ang iniwan na napinsala nitong lindol at hindi natin alam kung kailan makaka-recover itong Cebu as a province. Kasi syempre, patapos na rin ang taon, so definitely, yung budget ng mga yan, halos nagamit na rin nila lahat. Tapos ito pa, bad news kasi habang tayo ay nagsasagawa ng relief operation dyan sa may San Remillo, nilindol din ang Davao. Grabe din ang lindol sa Davao. Talagang ang dami rin nakita natin. Although wala pa tayong naitatalang numero talaga ng casualty, meron lang isa
na kinonfirm sila, pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin yung aftershock. Ngayon po kasi may gabi na nakamonitor tayo sa social media at nakita natin mga bossing na talagang talagang marami pang may tsunami alert, aftershock ng mga yung actually meron nga yung hospital diyan sa Davao. May kaibigan ako na yung tatay niya nandiyan dyan sa hospital sa Davao. Kailangang ilabas lahat ng mga pasyente. Naka hospital bed. Yung tatay niya lang ang naiwan doon sa loob ng hospital kasi nga medyo maselan yung kondisyon ng kanyang tatay, naka-respirator. So, hindi maibaba. So, alam mo yung grabe talaga yung nangyayari sa Pilipinas. One typhoon after another, flash flood after another, hiwa-hiwalay yung flash floods, hiwa-hiwalay yung mga pagkasira ng mga struktura, pagkasira ng mga flood control system na grabe. Alam ninyo, napaisip talaga ako kasi nagsimula itong nagsimula itong paghihirap, dilubyo na nararamdaman natin noong unang-una si Pastor Apollo Kibuloy binalasubas ng gobyerno. Tandang-tanda ko noon, nandoon kami sa Davao, doon sa 16-day siege na yon. So na ni Pangulong Marcos yun, nung sinabi niya yung 5,500 flood control projects na na-complete nila. Na-complete 5,500. Na-reveal din noong mga panahon na yon yung 1.5 billion na pera ng taong bayan na ginagastos araw-araw para sa flood control project. Ganon katindi mga bossing. Simula nung kay Pastor Apollo Kibuloy, sunod-sunod na yung bagyo natin. Sunod-sunod na yung problema ng bayan nating Pilipinas. Pagkatapos, dinoble pa nila, hinayop pa nila si Pangulong Duterte, pinakulong nila sa malayo. Parang feeling ko nga yung karma ng mga hayop na nakaupo sa gobyerno ngayon, parang feeling ko tayo yung naapektuhan. Kaya nga minsan, hindi ko rin maiwasang magtanong bakit kailangan na yung mga mamamayang Pilipino yung magsakripisyo? Bakit kailangan yung mga mamamayang Pilipino yung maapektuhan nitong mga dilubyo na ito, samantalang itong mga demonyo na nagpapasasa sa pera ng taong bayan, ang sasarap ng mga buhay nila sa kanilang mga mansyon. Yung mga anak nila kumakain ng milyon-milyon. Grabe ang mga luxury items nila na hindi naman angkop para sa pamumuhay dito sa Pilipinas. Grabe yung mga suot-suot na mga damit nila, kamamahal, kakakapal ng mga tela ng mga damit nila, ang init-init dito. So, naisip ko, grabe, bakit ganito ang ginagawa ng Panginoon sa bayang Pilipinas? Ano ba yung mensahe na gusto niyang ipahatid sa atin? Gusto niya ba na kaya napeperwisyo yung mga tao dahil ang mga tao lang din ang makakakorek nito? Ilagay nyo nga dyan sa comment section, bakit ba ginagawa to ng Diyos sa bayan natin? At bakit yung mga ninanakawan ng mga taga-gobyerno, sinasalaula ng mga opisyal ng gobyerno, sila yung mga naaapektuhan? Naisip ko na rin ito noon sabi ko, aside from karma, itong nangyayari sa bayan natin dahil nakakulong yung dalawa sa pinaka nagmamahal sa bayang Pilipinas, isa si Pastor Apollo Kibuloy at si Pangulong Duterte, yung dalawang tandem na yan, ang daming nagawa sa bayang Pilipinas na. Di na natin iisa-isahin kasi tayong mga DDS, alam na natin yan. Nagtataka lang talaga ako bakit ganito, bakit kailangan tayo yung mag-suffer, samantalang tayo na nga yung inaapi ng kalahi natin na nandiyan sa kapangyarihan. Naisip ko na wala naman kasi talagang ibang may kasalanan kung hindi tayo na mga bumuboto sa mga politiko Na the reason why these politicians are corrupting yung mga hard-earned taxpayers' money natin is because pumayag kayo nung eleksyon na magpabayad Pumayag kayo nung eleksyon na magbenta ng boto. Pumayag kayo nung eleksyon, nung kampanya na tumanggap ng kaliwat kanang ayuda mula sa gobyerno na alam naman natin galing sa nakaw. Kasi ang isang bagay na galing sa nakaw, whether alam mong galing sa nakaw yan or hindi, pag yan pinakinabangan mo, kasama ka na sa pagnanakaw
Kaya nga sabi ko, against ako doon sa mga nagsasabi. Kahit si Pangulong Duterte sinasabi to na matalino na mga Pilipino, pera nyo naman yan. Pag inalok kayo, kunin ninyo. Practical, oo, pero morally, hindi siya tama Ang ibig ko sabihin, ang karma kasi ngayon digital Ang karma kasi ngayon hindi mo makontrol. Kaya siguro nangyayari to sa bayang Pilipinas. Kaya siguro tayo kaliwat kanan, binabaha, binabagyo, nililindol, nasisira ang ating mga ari-arian. Siguro gusto na rin ng Panginoon na magising tayo sa katotohanan na hindi na dapat natin pinagkakakitaan ng eleksyon. Na dapat ang eleksyon ginagamit natin para mapaganda ang buhay natin. Hindi tayo dapat excited sa eleksyon dahil makakatanggap na naman tayo ng mga bayad mula sa mga putang inang mga hayop na mga politiko na yan. Kaya siguro tayo pinahihirapan ng langit, mga bossing, dahil naging parte tayo ng korupsyon Kasi ang karma ng mga putang ina niyan, ang karma ng mga yan, nasa langit Matagal pa man mamatay ang mga hayop na yan. Bakit? Bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pera ng taong bayan ang ninakaw nila. Maraming pampagamot yan. Kung yung mga yan magkaroon ng mga malalalang sakit, maniwala kayo sa akin mga bossing, kaya nilang pahabain yung buhay nila sa dami ng pera na kinulimbat nila. At kung sakali man nakakasuhan sila, yung mga pera na ninakaw nila, ipangbabayad lang din nila sa mga huwes yan. Ipangbabayad lang din nila yan para mapatagal yung kanilang mga kaso hanggang sa mamatay sila, hindi sila makonvict. Yun ang sistema. So kung mananalangin na lang tayo, sana mamatay na sila, walang mangyayari sa bayan natin Pilipinas pag ganun, pagka hindi nagsimula sa atin yung dunong. Kapag hindi tayo naging matalino sa pagpili ng mga kandidatong ilalagay natin sa posisyon, ganito't ganito ang mangyayari sa Pilipinas. Pinabayaan natin, ibinenta natin yung bayang Pilipinas sa ilang libo. Ibinenta ninyo yung mga distrito ninyo sa mga congressman ninyo na nagpatayo lang ng ilang mga waiting shed, nagpailaw lang ng ilang mga kalsada, pero overpriced yung mga proyekto na yan. Sa konti lang yung ibinigay nila sa inyo, pero limpak-limpak yung perang kinuha nila at hindi naman talaga nila yan sinishare sa inyo. Kaya ngayon ang tanong ko sa mga taga Cebu tanong din yan ni Jun Abinis nung nag-speech siya kanina, nasaan yung mga politiko na nanliligaw sa inyo noong panahon ng kampanya? Sa mga nasalanta ng bagyo, baha, itong lindol dito sa Cebu, nasaan yung mga politiko na ipinaglalaban ninyo? Yung politiko na pati mga kamag-anak ninyo, inaway nyo dahil lang sa pagtatanggol sa mga politiko na yan. Nasaan sila? Marami kayong mga kaibigan, tinabla nyo yung mga kaibigan nyo na yan dahil lang sa politika, dahil lang may kandidato kayo. O nasan yung mga kandidato na yan? Natutulungan ba kayo ngayon? Hindi ba? Yan ang problema. Nakuha na nila yung gusto nila sa inyo. Alam nyo, magtatrabaho lang yung mga politiko na pinaglalagay natin sa posisyon. Tuwing eleksyon lang, dun lang magtatrabaho yan. Pag walang eleksyon, ang trabahong gagawin yan, pahirapan kayo at nakawin yung pera ng taong bayan. Yun lang ang gagawin ng mga yan. Kaya siguro tayo ginigising ng Panginoon ngayon na tayo ang nagtatamasa ng paghihirap na ito dahil una sa lahat yung paghihirap na yan, tayo tayo ang may kasalanan Yun nga ang sinasabi ko na meron tayo na wala ang Panginoon Free will. Tayo ang pumipili ng ilalagay natin. Tayo ang pipili ng gagawa ng maganda para sa atin. Tapos, pipiliin mo yung congressman na kawatan. Pipiliin mo yung artistang sikat. Pipiliin mo yung anak ng magnanakaw. Hindi ko talaga maintindihan. Kaya ako nagsasalita ng ganito kasi miski ako napapatanong na miski ako nagtatanong na rin talaga sa Panginoon Alam niyo minsan, nakita ko pa nga yung mga lindol na yung mga tao, Lord, tabang Lord, na parang feeling ko baka tinatapik na rin tayo ng Panginoon kasi kapag may kailangan lang tayo, doon lang tayo tumatawag sa Kanya Nakita nyo? Nung lumindol, Lord ng Lord. Ang dami ko nakikita, pag lumilindol, Lord ng Lord. Pero ang tanong, kapag hindi ba lumilindol, naalala nyo si Lord?
Yung kaisa-isang kapangyarihang ibinigay sa atin na maglagay ng taong tama sa posisyon, hindi pa natin magawa. Tapos kapag may nangyayaring hindi maganda sa atin, Lord, kapag may baha, Lord, kapag may lindol, Lord, di ba? I mean, lahat inaasa natin doon, wala naman sa atin ang gawa. Ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng sitwasyon. Nasa sayo kung papaano mo itatama yung sitwasyon na yun, kung ano yung tamang gagawin mo. Eh kung patuloy tayo na magiging ganito bobo sa pagpili ng mga nasa gobyerno, walang mangyayari sa atin mga bossing. Walang mangyayari. Kada lindol, maraming mamamali mo sa daan. Walang programa ang gobyerno na konkreto para sa mga nasasalanta. Taon-taon na lang tayong sinasalanta. Taon-taon din tayong nililindol. Taon-taon din may sumasabog na bulkan. Taon-taon na bumabagyo't bumabaha. Pero nakikita niyo yung preparedness ng gobyerno natin. Meron? Wala. Kasi hindi nila kayo priority. Binayaran na nila kayo noong eleksyon. Okay na yun. Ganun lang sa kanila. Kaya sana magising na tayo mga kababayan. Na itong nangyayaring ito, tayo rin ang may kasalanan. Minsan pa nakikita ko pa sa mga social media, nananalangin na sana mamatay na yan. Sana, in the first place, hindi tayo dapat mananalangin ng ganyan kung inilagay lang natin yung tamang tao eh. Huwag na natin isisi kay Inday kasi baka ano rin yan eh. Galaw din ng Panginoon yan kaya si Inday hindi tumakbo ng pagka-presidente noong 2022. Kasi gusto ng Panginoon siguro na makita na kung consistent ba yung pagkatuto ninyo. Kasi tingnan nyo ha, from Pinoy pabalik, walang maayos. Dumating ang Pangulong Duterte, napuno tayo sa ilang dekada na pangnanakaw sa atin, napuno tayo. Binoto natin, nagsama-sama ang lahat ng Pilipino, binoto natin si Pangulong Duterte. Hindi naman tayo hiniya ni Pangulong Duterte. Hindi naman tayo finail ni Pangulong Duterte kasi ginawa niya lahat. Inayos niya yung bulok na sistema. Yun nga ang reason kung bakit siya nandoon. Yun ang reason, yung pagmamahal niya sa bayang Pilipinas, yun ang reason ba't siya nandoon. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. The reason why he's in jail now, Pastor Apollo Kibuloy is in jail now, dahil sa kabutihang ginawa niya sa bayan natin. Dahil ang mga NPA, inubos niya, tumulong siya sa mga politiko, pinagdasal niya pa nga yung mga politiko, sinuportahan niya pa nga yung mga politiko na tumraidor sa kanya. Yun yung mga reason kung bakit nakakulong siya. Ganon din si Pangulong Duterte sa pagmamahal niya sa bayang Pilipinas. Ganon din ang nangyari sa kanya. Ganon din ang naging kapalaran niya. Okay si Pangulong Duterte di ba? Naging maayos yung takbo ng Pilipinas. So tinignan ng Panginoon, matututo na ba tong mga ito? Gusto natin tumakbo si Inday Sara. Ano nangyari? Hindi siya tumakbo. Tapos, sino pinili natin? Si Bongbong Marcos. Ang nanay magnanakaw. Ang tatay magnanakaw. Walang nagawa sa probinsya niya. Tapos binoto natin dahil naging katandem ni Inday Sara. So this time, mga bossing, hindi porket katandem ni Inday Sara, dapat na nating iboto. Hindi porket sinabi ni ganito, dapat na nating iboto, no. Gawin ninyo yung mga trabaho ninyo, yung mga responsibilidad ninyo, na aralin kung sino yung mga kandidato para pag naglagay tayo diyan ng mga ng mga politiko, yung talagang wala tayong pagsisisi. Kasi matino talaga yung inilagay natin. May resibo yung inilagay natin. Paano yan? Kung sa 2028, hindi na naman tumakbo si Inday Sara. Paano yan? Kung walang Duterteng tumakbo sa 2028 dahil sa pagkadismayan nila sa Pilipinas. Paano na? Sino na naman iboboto nyo? Naisip nyo ba yon? Paano kung talagang ayaw na ng mga Duterte? Paano kung ma-impeach talaga si Inday Sara, makakasuhan siya ng plunder, nito ni Boying Rimulya,
makulong siya, Nobel, paano kung ganun? Hindi na siya makakatakbo sa posisyon. Paano pagka ganun? Ready ba kayo doon? So baka nire-ready na tayo ng Panginoon doon sa mga future plans or future na magiging sitwasyon na kakaharapin natin. Now, tanungin mo yung sarili mo kung ready ka na ba na gamitin sa tama yung free will mo. Kasi marami tayong galit sa mga nasa gobyerno ngayon eh. Pero tanungin mo sarili mo, ikaw ba ready ka nang hindi tumanggap ng bayad sa eleksyon? Ready ka na ba na i-research yung mga tumatakbo sa posisyon? Ready ka na ba na gamitin yung free will mo para sa bayan mo? Yun ang dapat na pinagtutuunan natin ng pansin. Matindi kasi talaga yung habang nandito ako, habang na-expose ako dito sa nangyari sa Cebu, yung mga namatayan, hindi nila deserve yun eh. Yung mga namamalimos sa kalsada ng mga pamilya, nanghihingi ng malinis na tubig, tubig na lang. Basic human rights yan. Kung walang dadaan na private people na magbibigay ng tubig, saging, prutas, wala na. Ang gobyerno ba araw-araw dumadaan dyan? Hindi naman. Basta nakapagbigay na sila ng relief goods sa isang barangay, okay na sila doon. Ganun lang ang tingin ng mga politiko sa atin. Na mareklamo lang tayo dahil kailangan lang natin ng makakain, mga patay gutom lang tayo sa tingin nila na pag binigyan nila tayo ng isang food pack na may 2 dilata, kape, kaprasong bigas, feeling nila, nagawa na nila yung trabaho nila sa atin. Well, in fact, hindi yun. Hindi. Kulang na kulang yun. Deserve ng mga Pilipino ang buhay na parang Malaysia. Buhay na parang Singapore. Buhay na parang Taiwan. Buhay na parang Vietnam. Yun ang deserve natin. Hindi natin deserve tong ganito na binababoy tayo araw-araw, ninanakawan tayo, kada budget na ninanakawan tayo. Animal na yan. Hindi natin deserve yan. Pero tatamasain natin yan, makukuha natin yung problema na yan kapag hindi po tayo matututo. Pasensya na kung napakahaba nitong litanya ko. Grabe talaga nangyayari sa Pilipinas eh. Aantayin nyo pa ba na sa inyo mangyari yung nangyari dito? Bihirang-bihira nangyayari itong ganito no sunod-sunod na dilubyo. Ngayon lang nangyari ito, sabi ko nga, naku po, paano kung si Pangulong Marcos yung may presidente ng COVID, ano nang mangyayari sa Pilipinas? Ito rin. Ano nang mangyayari sa Pilipinas kung ganito kawalang puso, ganito kawalang kwenta yung Pangulo natin? Kamakailan lang, nagpa-aresto na naman ng isang, nag-post lang sa social media ng kanyang galit. Tingnan ninyo, pinabayaan nating umupo yung isang tao na wala nang malasakit sa bayang Pilipinas, ipinakukulong pa yung mga Pilipino na dapat pinagsisilbihan nila. Ang sinabi dun is headshot, may arrow, bogo. Ang bogo kasi, bogo o kung ano man pronunciation. Sa Bisaya, bobo eh. So, may arrow, bobo, naka-arrow sa kanya, nakatutok sa ulo niya, headshot, translated pala yun, kasi Bisaya, tapos na-translate lang na headshot, walang jo, mantakin mo, kinasuhan nila. Isang ordinaryong tao na kaya nagagalit, malamang sa malamang sila pa binoto niyan eh. Nagagalit siya, nagpapahayag siya ng kanyang pagkadismaya dahil hindi daw talaga siya masaya. Tinan mo, supposedly mag-a-apologize na siya eh. Pero nung hinuli siya, nung hinarap siya sa media, anong sabi niya? Ginawa pa akong hitman ng mga tarantadong to. Mantakin mo, ginawa daw siyang hitman. Na parang babarilin niya sa ulo yung mahal na presidente nila. Imaginein mo yan, ganun kayo kabobo na yung humor, hindi nyo na naiintindihan. Picture, may arrow, bogo yung pinanggalingan ng arrow. Ibig sabihin, ang tingin ng tao, bobo si Bongbong. Now, masama ba yun? Masama ba kung ang tingin ko kay Bongbong, bobo siya? Masama ba kung sasabihin kong si Bongbong ay walang pakialam sa Pilipino?
Masama ba kung sasabihin ko si Bongbong mukhang adik kasi meron namang way para mapatunayan mo na hindi ka adik, hindi ka naman nagpapadrug test. I mean, magagalit ka ba? Magagalit or may kasalanan ba ako kung uncertain ako sa future ko, uncertain ako kung bukas may pagkain ako, trabaho, pamilya ko, may pang-eskwela. Pressured na pressured ako, hindi ko alam kung kaya ko silang i-sustain. Sasabihin nyo na naman, hindi naman kasalanan ng gobyerno yan. Oo, maaaring hindi siya kasalanan ng gobyerno fully, but I am your responsibility. Responsibilidad mo ako bilang ikaw na leader ng bayang Pilipinas. Dapat binibigyan mo ako ng magandang serbisyo dahil pinagkatiwala ko sa iyo yung boto ko na nagagawa ko lang tuwing 3 taon. Kailangan makuha ko yung worth ng boto ko. I voted for you as my servant to serve me. Ganun yun. Dapat mo akong pagsilbihan. So, kung ako uncertain ako, hindi mo ko pinagsisilbihan, sa tingin ko, nagpapayaman ka lang, masama bang i-call out kita? Kaya ka naman nandiyan dyan dahil sa akin. At tayo, lahat ng mga Pilipino, tayo ang gobyerno. Tayo ang dapat pinagsisilbihan ng gobyerno. Kasi kahit may presidente, kung walang mga Pilipinong kakayod para sa buwis, para may panggastos yung bayan natin, walang kapangyarihan niyang presidente na yan. Maniwala kayo. Kaya nga, ako ba, makakasuhan ba ako kung sasabihin ko na bobo talaga siya, insensitive siya, mga wala silang kwenta pare-pareho at magnanakaw ang nanay at tatay niya, huhulihin din ba ako ng NBI? Nasaan ang hustisya na yung mga maliliit, ordinaryong mga Pilipino, kaya nilang ipakulong? Pero yung mga magnanakaw, pinapangalanan ng mga magnanakaw na mga nasa gobyerno, hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Yun daw revocation ng passport, hindi daw pwede hanggat wala kang kaso. Ang dami naman nilang ginawa naman nila yung mga yan. Kay Alice Guo, bago pa siya makasuhan sa korte, kinansila na yung kanyang passport. Si Teves, ganun din. Sandamukal na mga lookout orders sa mga taga-Office of the Vice President, pero ang gobyerno natin hindi alam kung nasaan si Zaldico. Ngayon daw, nakalabas na rin daw ng bansa si Martin Romualdez, hindi na rin alam kung nasaan na siya. I mean, so paano na tayo? Pag ordinaryong Pilipino, tatrabahuhin kaagad ng CIDG, tatrabahuhin kaagad ng NBI, tapos ano? Ikukulong, iaharas, tapos si Zaldico, si Romualdez, si Bongbong Marcos, malaya pa rin na nagagawa yung mga gusto nila. Nakakapagpasa pa rin ng budget, nakakapagproyekto pa rin. Nasaan ang hustisya? Kaya nga, again, babalik yung sisi sa atin Because, parang jowa nyo lang din yan. Kapag kayong jowa ninyo, pinabayaan ninyong gumawa ng kahayupan sa inyo, kapag ka ang jowa ninyo pinabayaan nyo na umabuso, gagawin at gagawin na nila sa inyo yan. At kapag ka sinaktan ka niya ng isang beses, nangako siya sa yung hindi na, at sinaktan ka niya ulit sa pangalawang beses, wala nang pagbabago yan. Hindi na magbabago yan. Ito bang si Bongbong Marcos, sa tingin ninyo, itong susunod na 3 taon may pagbabago? O 2026 na sa susunod? Ilang tulog na lang? 3 buwan na lang, 2026 na. Hindi, 2 buwan na nga lang November, December, January, 2026 na. So lumipas na naman yung 1 taon. Sa 1 taon na ito, ano ba yung naramdaman mong nagawa niya para sa'yo? May bago ba tayong ospital? May bago bang mga kalsada? Nadagdagan ba yung mga proyekto na para sa mga commuters? Napaganda ba ang mga kalsada natin? Napaganda ba EDSA? 'Di ba? Tagal-tagal na nila sinasabi rehabilitation ng EDSA. Hanggang ngayon, wala pa nagsisimulang rehabilitation sa EDSA. Traffic pa din sa EDSA. 'Di ba, noong panahon ni Pangulong Duterte, ilang tulay ang ginawa niya na tatawid sa Pasig River para ma-decongest ang EDSA. Instead, dumaan ka sa EDSA, mag-Rockwell ka, tumawid ka doon sa Makati Mandaluyong Bridge. Kung papunta ka naman ng Pasig, Quezon City, BGC, tumawid ka dyan sa
sa may BGC to Pasig. Papunta ka ng Quezon City. So, hindi na lahat sa EDSA. Yun yung plano. Ngayon, natuloy ba? O, di ba wala? O, yung subway, tapos na ba? Hindi pa. Yung mga MRTs na hanggang Bulacan, tapos na ba? Hindi pa. Yung tren na papunta ng Cavite, meron na ba? Wala pa. So, yun yung sinasabi natin mga bossing na pumili tayo ng mali 2026 na, 2 years na lang. 2026 to 2027. Pagtungtong ng 2027, kampanyahan na yan. Wala nang trabaho magagawa yung mga yan. So, may magagawa pa ba si Bongbong for the next 3 years? Wala na. After this year, 2 years na lang siya. Ano pa yung kaya niyang magawa in 2 years? Ang ginagawa na lang nila is to stay in power, i-diminish, bugbugin yung mga kalaban nila to stay in power, tapos itutuloy lang nila itong pagnanakaw sa atin. Simple lang magnakaw sa atin Papangakuan ka lang Mantakin mo, noon ang nakawan, daan-daang milyon. Noon ang nakawan, hindi tumataas ng 20 bilyon. Sa loob ng 3 taon, 1.47 trillion. Trillion ang ninakaw sa atin. Mas malaki pa sa ninakaw ni Marcos Sr. nung presidente siya. Tapos okay lang tayo. Tapos, Lord, sana mamatay na. Lord, sana ganito. Hindi naman natin dapat dinadamay yun Dapat tayo mismo, ayusin natin yung pagpili natin ng kandidato para hindi nadadamay. Ang dami-daming humingi ng tulong sa Panginoon Idadamay pa ba naman natin pati yung politika dito sa bayan natin Pilipinas? Well, sa ngayon kasi wala tayong magawa. Hindi ko sinasabing wag niyong gawin yan. Magdasal or something. Pero gusto ko lang sana, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maawa ang Panginoon sa atin kung nakikita ng Panginoon that we are really doing our best to make our country better. Yung Singapore, nagsakripisyo sila. Noong nakuha ni Lee Kuan Yew, yung Singapore, walang-wala yan. Walang pera yan, wala. Si Lee Kuan Yew mismo yung nagwawalis sa kalsada. Sinabi niya pa na kayong mga opisyal ng gobyerno, kayong mga pipiliin ko, wala tayong sasahurin. Pero ina-assure ko sa inyo na yung sakripisyo ninyo na ayusin natin ito ng walang korupsyon, sigurado ako mapapakinabangan nyo. So lahat noong mga nakatulong niya, naging mga negosyante na dahil nga hindi mga korap, pinayagan niya na magnegosyo para sa ikagaganda ng Singapore. And look, what is Singapore? Now, iwan na iwan ng Malaysia sa atin noon. Tingnan mo Malaysia ngayon. Iwan na iwan ng Vietnam. Sa atin lang nag-aaral ng pagpapalay, pagtatanim ng palay. Tingnan nyo siya. Galing pa sila sa matinding gera with America. So grabe ang Vietnam, grabe ang Thailand, grabe ang Brunei, grabe actually Cambodia nga. Naangatan na tayo nakikita niyo yung ganun tayo kaiwan kasi sobrang tamad natin Pipili na lang tayo, putang ina, kasimple-simple. Pipili ka ng tamang politiko na ilalagay mo sa posisyon para magserbisyo sa iyo ng tama Putya, hindi nyo pa ginawa Tapos sasabihin nyo, Lord, tulong. Tulong na ng Panginoon sa atin yung pagpili ng kandidato pinakakawalan pa natin. Kaya sana naman, tapik na to sa atin. Tayo ang naaapektuhan direkta kapag naglalagay tayo ng demonyo sa gobyerno. Kaya sana, ang bottom line nitong pinag-uusapan natin ngayon, sana yung Pilipinas ay yung magkaroon ng mga Pilipino na mga matatalino na natututo sa aral ng nakaraan. Ginawa na sa atin ng nanay, tatay, ni Bongbong. Baka naman iboto nyo pa yung anak. Baka naman iboto nyo pa yung pamangkin. Baka naman iboto nyo pa yung pinsan. Pagka ganun, wala. Useless yung ginagawa natin. But on the contrary, ayoko sumuko. Hindi pa rin tayo susuko. Ako kasi hindi ko naman binoto yan So kahit na ginigipit nila yung mga kapwa natin vloggers, actually kapwa natin mga Pilipino habang ginigipit nila, tapos nakakatakas yung totoong may mga kasalanan sa bayang Pilipinas,
dapat mas lalo tayong hindi humihinto sa pagbatikos, sa paglaban. Hindi tayo dapat natatakot dyan. Sandamukal na din ang mga kaso na ibinabato nila sa atin, harassment, death threats, pati nga nung karaan nga BIR, pero hindi tayo humihinto at hindi tayo hihinto. Yan naman yung palagay kong makikita ng Panginoon na magandang gagawin natin, yung natututo tayo sa nakaraan, na itatama natin yung pagkakamali natin, na hindi na lang tayo tamad na basta-basta na lang pinababayaan na ginagawa sa atin ito. Yung magalit, yung maglabas ng sama ng loob, isa yan sa palagay kong kinaluluguran ng Panginoon sa atin kasi alam niya na natuto na tayo at baka matuto na tayo. Pero pagtatawanan tayo ulit ng langit kapag pumili kayo ulit ng tarantadong mga inilalagay niyo sa gobyerno. Magkano binayad sa inyo? 5,000, 10,000, 20,000? Lahat na yan saglit lang. Sabi ko nga sa iyo, ako pag kumakain ako, malaki ginagastos ko. Kasi ako, generous ako eh. Mahilig ako manlibre. Manlibre ng mga alam kong hindi naman kayang gumastos. Oo, kasi ako nililibre din ako ni Banat Bay kasi nga alam niya mas ano siya sa akin, kumbaga mas maunlad siya sa akin. So ako din doon sa mga taong nakikita ko na hindi nila kayang mag-indulge into ako kasi sa pagkain. So ako I treat yung mga tao sa paligid ko, mga kaibigan ko lalo na pagkamahal ko, I treat them. Kasi talagang ganun ako mapagmahal na kung meron lang din akong kapangyarihan to share sa lahat, I would do it. Pero ito lang yung kaya kong ito lang yung kaya kong gawin para sa bayang Pilipinas. Yung mag-voice out ng frustration, mag-expose ng mga kabulustugan ng mga nasa gobyerno, yun lang talaga mga bossing. Pasensya na I'm really emotional pagdating dito sa usapin na ito ngayon kasi nakikita ko ang dami mga kababayan na naghihirap. Kung makikita nyo mga bossing, itong mga nandito sa Cebu, sa Northern Cebu, grabe. Napaka-blessed natin sa Maynila. Napaka-blessed natin. Kaya ako, every blessing na meron ako, I try to share it. Kaya ako, naging magaan ang buhay sa akin dahil na-expose ako sa ganito. Nakikita ko na mas maraming mga tao na nangangailangan ng tulong na yung problema natin, lang sa araw-araw, compared mo sa mga problema na dito ngayon, na yung kanilang mga properties, nawala, na yun lang yung meron sila tapos nawala pa. Wala silang opportunity katulad natin dito sa Maynila na pag nawalan tayo ng trabaho, we can always apply. It's a stray bullet. Pwedeng hindi ka matanggap, pero marami ka pa rin pagkakataon para magkaroon ka ng trabaho. Dito sa probinsya, wala talaga. Pag walang tanim, walang kita. So pag nasira yung kanilang mga ari-arian na ang tagal nilang pinundar, kailangan nila ulit mag-antay ng ganung katagal para maibalik nila yon. At baka patay na sila, hindi pa nila nagagawa yon. Kaya ikaw blessed ka, salamat, magpasalamat ka dahil blessed ka. Kaya gamitin mo yung wisdom mo, gamitin mo yung free will mo para doon sa mga tao na nangangailangan. Sa mga tao na nangangailangan. Alam mo, ang mga politiko dito sa Pilipinas, gusto nila lagi tayong mahirap. Kasi nga, gusto nila, nakadepende lang tayo sa ayuda. Gusto nila every time na every time na may mga eleksyon, kaya nila tayong bayaran. Kaya pinapanatili nila tayong mangmang, pinapanatili nila tayong mahirap. Kaya nga, yung ginawa talaga ni Inday Sara, na gusto niyang iangat ang edukasyon, itigil ang insurhensya, yung mga pangre-recruit sa mga komunista, tinigil niya, kinabahan sila dun eh. Kasi sa totoo lang, isa yan sa mga pinagkakakitaan nila at isa yan sa mga ginagamit nila para manalo sila sa posisyon.
yun ay i-exploit yung kahinaan nyo para manatili sila sa posisyon. Yun yung umasa lang kayo sa kanila. Yung ayuda, ganun yun eh. Gusto nila umasa lang kayo sa kanila. Yun lang talaga ang ano nila. Yun lang talaga ang plano nila. Kaya bigay sila ng bigay ng ayudang walang katuturan. Ay, grabe. Grabe nangyari sa Pilipinas. Dasal. Dasal para sa mga taga Cebu. Dasal para sa mga taga Masbate. At dasal para sa mga taga Davao. At feeling ko, hanggat nakakulong si Pastor Kibuloy, hanggat hindi umuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, magtutuloy-tuloy pa ito. Nakakasa yung mga pagkilos, yung kilos protesta, nitong mga susunod na mga araw, nasa sa inyo yan kung iaasa nyo pa rin sa Panginoon yung buhay natin. From 2024, 2025, 2025 to 2026, actually 2023, 24, 25, ninakawan na nila kayo ng 1.47 trillion. Napakarami na sanang ospital niyan. Napakarami na sanang mga bahay niyan para sa mahihirap. Napakarami na sanang napag-aral niya ng libre. Napakarami na sanang nabigyan ng trabaho niyan. Napakarami na sanang negosyo ang nabuksan diyan. Napakarami na sanang mga kalsada, napakahabang kalsada na sana yung nagawa niyan. Ilang tulay na sana yung nabuo diyan. Ilang tren na sana yung nabili natin diyan kung nagamit ng tama yan. Huwag po tayong pumayag mga bossing na lagi na lang ganito. Magtatanong tayo sa Panginoon kung bakit nangyayari sa atin to. Pero tayo rin naman pala may kasalanan. Kasi kanina ganun eh. Nung lumindol sa Davao, napahinto ako. Napadasal ako. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit? Bakit Pilipinas? Bakit nangyayari to sa amin? Deserve ba namin to? Takin mo, 400 years kaming inalipin ng mga Espanyol. Pagkatapos, Amerikano naman. Pagkatapos, Hapon naman. Tapos nagkaroon pa tayo ng mga politiko since Marcos Sr. hanggang ngayon na inaabuso tayo. Kailan mo ba kami kakaawaan talaga? Napapatanong ako ng ganun eh. Kaya lang minsan ako rin yung sumasagot. Parang kinokontra ko din yung sarili ko. Sinasabi ko na kaya ako yan pinaparamdam sa inyo kasi malapit na eh. Malapit na kayong matuto sa aral ng nakaraan at malapit na kayo, papunta na kayo ron sa magandang Pilipinas, yung totoong bagong Pilipinas. Kaya tiis lang tayo, tatag lang tayo, may awa ang Diyos. Magdasal na lang siguro tayo na meron pa tayong lakas ng loob, isip, puso na harapin itong susunod na mga taon na ito na wala na mangyayari sa bayang Pilipinas kundi puro politika na lang. Umpisa pa lang politika na hanggang matapos politika. Yun lang para sa akin, yun lang muna ang ating pag-usapan. Alam ko naman na-miss nyo yung kwento ko. Alam ko na-miss nyo rin yung pagtatapik ko. Di bale, malapit nang matapos itong ating paghahatid ng serbisyo and hopefully, sa tulong ninyo, mga bossing, makapagtulong tayo, makapaghatid tayo ng relief operation dyan sa mga kababayan natin sa Davao through SMNI Foundation. Ang alam ko yung isang GCash parang nag-exceed na yata siya eh. Kasi meron lang, alam ko ang GCash meron lang siyang matatanggap for the month. So meron akong pinost na pangalawang GCash account. So kung gusto yung tumulong, maliit o malaki, malaking bagay na yan at marami na yan mapupuntahan. At lagi tayong sasama sa mga relief operation para makita ninyo, ma-vlog natin, malaman ninyo kung saan napupunta yung mga donasyon ninyo, pinaghirapan ninyo. So, bakit ba gustong tumulong ng SMNI? At ako, bakit ko ba pinipili si SMNI na tumulong? O pagdalan ko ng pera ko para magdo-donate ako at alam ko na marami naman pwedeng donatean eh. Pero bakit si SMNI ang pinili ko, si SMNI Foundation? Kasi nga po, sa KOJC,
zero corruption. Nakita nyo kung gaano karami yung mga pinamimigay natin. Ganun ang serbisyo pag zero corruption. Walang pera ng gobyerno. Pero nakakatulong si pastor ng ganun grabe kaganda, ng ganun kagarbo. What more kung meron pang pera ng gobyerno? Ibabalik lahat ni pastor yan sa inyo hanggang up last centavo. Ganun din dito sa SMNI Foundation. Kaya ang dami-daming nabibili nung pera natin na dinodonate natin kasi nga walang korupsyon. Pag nakatanggap ng pera para sa relief goods yun. Grabe, logistics pa lang. Ang laki ng ginastos na ng SMNI Foundation. Yung mga inarkila nilang truck na magdadala ng tubig, bigas, ilang truck yun? 3 truck na bigas, 2 truck ng tubig. 3 araw mong rerentahan yun. Doon pa lang, pakakainin mo pa. Tapos, gasolina pa. Grabe ang logistics, gastos ng logistics. Kung ako lang hindi ko talaga kaya yun. Pero imagine, ilan na mga volunteers yung meron sila, natutulog lang sa folding bed. Ako, napakapalad ko dahil generous ang SMNI para kahit papaano, i-hotel tayo ng maayos. Pero pag nakikita ko yung mga kasamahan ko, natutulog lang sa tent. Minsan, nakaka-guilty rin. Kaya lang, wala Di ko rin kaya talagang matulog doon, sorry. And papasalamat ako lagi dahil maganda nga ang trato ng SMNI sa Banateros at pinagkakatiwalaan tayo. Kaya nga ako, dahil pinagkakatiwalaan nila ako, pinagkakatiwalaan ko rin sila. Kaya nga kayo, ang dami nangyayari sa Pilipinas. Karamihan ng mga kababayan natin sa ibang bansa, gustong tumulong pero hindi nila alam kung kanino magpapahatid ng tulong. Ayan na po, yung opportunity, i-grab na natin. Mas mabuti nang tayo tumutulong kaysa tayo tinutulungan. Gamitin natin ang SMNI Foundation. Mga bossing, gamitin natin ang SMNI Foundation para sa ating mga donasyon para makapag-relief operation. So hopefully makapunta tayo diyan sa Davao para assiste doon sa mga kababayan natin na apektuhan ng lindol diyan. And laban lang, konting panahon na lang naman. Alam ko gigil na kayong bumoto. Sasabihin nyo na naman sa akin, hanggat nandiyan si George Garcia, hindi. Mas makapangyarihan tayo kay George Garcia. Hindi nga nila nadaya si Pangulong Duterte. Mas makapangyarihan tayo kung boboto tayo ng sobrang laki, sobrang dami, para doon sa kandidato na talagang maghahatid sa atin ng magandang buhay. Hindi nila kayang dayain yan, maniwala kayo. Ako, ang panalangin ko ngayon, hindi sila mamatay. Ang panalangin ko nga, mas humaba pa yung buhay nila Pero sana, makulong sila. I-serve nila yung kanilang kung ano yung paghihirap ni Pastor at saka ni Pangulong Duterte, sana doble, triple, 10 ulit pa yung maranasan nilang hirap. Ayaw natin silang mamatay kaagad. Gusto natin silang pahirapan at gusto natin silang magdasal at humingi ng tawad sa langit sa ginawa nilang panghahayop sa atin dito sa lupa. Yun ang gustong ipanapanalangin ko. Humaba mga buhay nila para ma-enjoy nila yung kulungan, ma-enjoy nila yung mga cancer nila, ma-enjoy nila yung mga terminal illness nila, na hindi nila kahit gaano karami yung pera ninakaw nila sa atin, hindi sila kayang pagalingin kahit saang sulok man ng mundo. Na yan ang panalangin natin, na magdusa sila talaga. Hindi lang dito sa lupa, pati sa impyerno magdusa sila. Isa pang panalangin, sana magising na ang taong bayan sa katotohanan at sana huwag kayong matakot na magpahayag ng inyong mga nararamdaman. Libre po yan. Gamitin po natin ng tama. Huwag naman tayong maninira ng kapwa natin in the guise of freedom of expression. Kailangan yung in-express natin, talagang yung nararanasan natin at galing talaga sa puso natin. Yun lang mga bossing. Maraming salamat. Malapit na tayong bumalik ulit sa pang-babardagol. Mayroon akong mga topic na ipin-repair. Pero feeling ko kailangan mas makapag-usap tayo ng masinsinan Please like and share, subscribe dun sa mga hindi pa nakasubscribe. I'll be back soon
sa studio natin. Matatakal natin lahat. Yung kay Pangulong Duterte, yung kanyang interim release na hindi na na pagbigyan. Ako nakita ko na yan eh. Nakikita ko na talaga yan. Kasi si Pangulong Duterte ay political prisoner yan. Ang kanyang kaso ay political. Kapag political ang kaso, kahit gaano kagaling ang abogado mo, maniwala ka, hindi ka makakapuntos. Bakit? Kasi nga, na yan, prejudged na yan. Meron na silang judgment. Kaya, yung kanyang interim release na hindi na-approve, hindi ako masyadong galit talaga doon. Kasi, ine-expect ko na rin talaga yun. I'm hopeful, I'm praying, yun ang talagang gusto ng puso ko na makalabas si Pangulo kahit doon lang, kahit kapitbahay lang eh. Basta makalabas siya at mabisita siya nung mga mahal niya sa buhay ng walang time limit, magko-cooperate naman siya sa kaso, okay sa akin yun eh. Pero ngayon na na-decline, na-deny, at naka-appeal pa naman. Pero ako personally, political talaga ito. Ganyan din nangyayari kay Pastor Apollo eh. Na wala pa namang kaso, di pa naman ako sisentensyahan, pero tinan mo, 1 taon mahigit na sa kulungan. At binibilang na rin natin, next year, March, 1 taon na rin sa kulungan si Pangulong Duterte. Di natin alam kung anong demonstrasyon, pagpapakita ng pagmamahal kay Duterte ang gagawin ng mga Pilipino. Pero clearly, ang ICC, masisira ang reputasyon nila dito. Na sa ginagawa nila dito kay Pangulong Duterte, ginagawa lang nilang martir si Pangulong Duterte. At dahil dito, kay Pangulong Duterte, gagamitin ng Panginoon si Pangulong Duterte para i-expose itong ICC na ito na dapat ma-abolish na ito. Dahil very political ang ICC at talagang yan. Alam naman natin na para sa akin corrupt din yan. Tumatanggap din yan ng bayad. Parang una nga itong administrasyon natin ngayon. Sa feeling ko lang pwedeng hindi totoo ito. Feeling ko nga unang-una yung gobyerno natin na ginamit nila para gawing negosyo yung ICC. Ganyan ang gagawin ng mga ibang mga administrasyon, yung ibang mga mga leaders na kung gusto nila itong kalaban nila sa politika ay mawala sa landas nila, ipapa-ICC lang nila yan, gagawa nila ng sandamukal na mga kaso, crime against humanity. Tinan mo, itong mga makakaliwa, panay ang 3,000 namatay, pero doon mismo, 40 yung namatay. O, di ba? Pero paulit-ulit nilang sinasabi yun. Kasi mga bayad Mga bayad yan. At negosyo ng ICC yan. O, so ngayon, nakita nila na, wow, feasible. Wow, may kita. Di ba? Di pa tayo masyadong gagastos. Sa Pilipinas nga, yung mismong gobyerno na nagpahuli sa presidente. So, pwede na natin itong ialok sa lahat ng mga member state na ikaw, kung meron kang kalaban sa gobyerno, bigyan mo lang kami ng ayuda, tatrabahuhin namin yung kalaban mo sa gobyerno. O, naging business na, di ba? Hindi na siya justice. Wala nang hustisya. Wala nang rule of law pagka ganyan. Oh, but anyways, malungkot tayo dyan. But we're expecting it. So, i-expect din natin mga asar yung mga pinklawan, mga asar yung mga loyalista. Hindi na tayo dapat naapektuhan dyan. Ano pang worse ang pwedeng mangyari? The worst is here already. Ano pa yung pwedeng mangyari? Lahat yan kayang-kaya nating kayang-kaya nating iraos. Pilipino tayo Tayong pinakamatalinong lahi sa buong mundo. Sobrang tamad lang talaga natin. At naniniwala ako, tayo yung pinakamatalino, pinakamagaling, adaptable na lahi. Dahil nga siguro, diverse yung ating kultura. That is why. But anyways, again, thank you very much for your support. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I'll see you again next vlog. Pag vlog natin sa susunod, hopefully nasa studio na tayo. Babanatan na natin yung mga may init na issue na kinakaharap ng bayang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. See you again next time. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.